Dear Kuya Poy, ako po si Elaine, 25 years old mula dito sa Manila. Ako po yung isang babaeng NBSB o yung no boyfriend since birth. Wala rin po ako nakakausap dahil masyado po akong nakafocus noon sa eskwelahan at ngayon nga sa career ko. Hanggang sa pilitin ako ng isa sa mga friends ko na mag-download ako ng dating app. Usap lang naman daw, wala naman daw mawawala. Siyempre, sa edad kong ito, sumubok na rin ako kahit na medyo napipilitan pa nga. At dahil na nga rin po sa kantsawan, ay sumigi na ako, nag-download na ako. May ilan na nga akong nakakausap pero hindi naman po nagtatagal. Kadalasan wala namang nagkiklik. Puro kumustahan lang. Pero noong nakapag-decide na ako na i-delete ko na sana ang dating app na dinownload ko, dahil para sa akin, parang kalokohan lang naman. Nagpaalam na rin naman ako ng maayos sa mga nakakausap ko noon. Dahil ayoko rin naman na parabang nang ghost ako sa kanila. Ang kaso nga lang, isa po sa kanila ay nag-reply at pinilit akong ituloy ang conversation namin sa ibang platform. Una ay sa Instagram. Finalo namin ang isa't isa at itinuloy ang kwentuhan doon. Hanggang sa naging friends na rin kami sa Facebook. Pero sa hindi ko inaasahang pagkakataon ay parabang nahulog na ang loob ko sa lalaking nakausap ko lang online. Yung tipong araw-araw, Kuya Poy, ay inaabangan ko na ang bawat pag-uusap namin. Nag-a-update pa nga kami sa isa't isa. May pa-good morning at good night pa yan. Ang hindi ko alam, yung pag-uusap na yun ay tumagal na rin pala ng isang buwan. Pinakamatagal na sa lahat ng nakausap ko galing sa dating app. Pero ang sayang yan ay napalitan matapos ang isang araw na bigla na lamang kaming hindi nag-usap. Ilang beses niya na kasi akong niyaya na magkita na at mag-date, friendly date. Pero Kuya Poy, lagi ko kasing binabasag yung trip niya. Dahil feeling ko, hindi pa ako ready. Pero don't get me wrong, interesado naman ako sa kanya. Pero nakukulangan pa ako eh. Gusto ko pa siyang mas makilala ng lubusan. At sa loob ng 1.5 buwan ng katahimikan, nang hindi namin pag-uusap, ay mahilig pa rin naman siya na mag-heart sa mga stories na ipinopost ko mapa-IG man yan o sa FB. Pero, hindi katulad ng dati na nagchat-chat siya. Nagulat na lamang ako isang gabi nang bigla na lamang siyang mangumusta. Okay na sana ako, Kuya Poy. Medyo naka-move on na sana ako sa kanya. Sapat na sa akin yung pa-heart niya, pa-like niya. Akala ko matutuloy na ang pag-uusap namin nung nangumusta siya. Pero bigla na naman siyang nawala after a few days. Kumbaga para bang lulubog lilitaw ang ka-talking stage ko. Ngayon, Kuya Poy, ay hindi ko alam kung kapag ba nag-reach out siya ulit ay magre-reply pa ba ako sa kanya? Pagkatapos kasi ng lahat ng ginawa niya sa akin, ay nakakatawa nga lang, first time ko itong naranasan, given na NBSB nga ako. Gusto ko sanang mag-risk na this time. Pero naguguluhan naman ako sa kanya lately. Dahil nga para siyang kabuti, nalalabas, tapos biglang mawawala lately. Gusto ko siya, pero natatakot ako na baka ganun din ang gawin niyang treatment sakaling mag-date na nga kami. Ano ba ang gagawin ko, Kuya Poy? Hanggang dito na lamang ang kwentong ipadadala ko sa inyong lalong gumagandang programang Heart to Heart
sa True FM. Lubos na nagpapasalamat, Elaine. At napakinggan nga po natin ang kwentong ipinadala ni Elaine. Ay nako, si Elaine na no boyfriend since birth pero at 25 years old ay inintroduce sa kanya ng isang kaibigan ang dating app. Ayan, at nung panahon daw na mawawalan na siya ng pag-asa dahil wala, puro kumustahan lang, hi, hello, kumusta, okay naman, tapos wala na yung iba na nakakausap, gusto niya nang i-delete. Pero merong isang partikular na lalaki na matyaga. Okay, at yung kanilang komunikasyon sa dating app ay nalipat pa nga sa Instagram hanggang sa Facebook friends na rin sila. Ayan, pero oo, dahil nga ho sa tagal naman din ng pagyayaya nitong si lalaki na bukod doon sa kanilang kumustahan, may pa-good morning, pa-good night pa raw. Oh, hanggang dito na lang ba tayo? Oh, good morning, good night. Oh, lagi naman natatanggihan nitong si Elaine din. O kaya naman ho, naging parang kabuti nga na lulubog, lilitaw itong si lalaki. Pero ito lang talaga rin ang masasabi ko naman kay Elaine. Pero mamaya na yan yung masasabi ko dahil ang dami ng mga chinika ng mga ating mga nagko-comment dito. Kala nyo ha? Ayan, sabi ni Lowella Dumaog, nako, ate girl, wag mo nang ituloy yan, red flag yung ganyan na lalaki. Oo, iligwak na yan, ganern. O yung ka-talking stage mo, ate girl, sabi nga, parang kabuti na liulubog, lilitaw, matik na red flag na yan, i-block mo na agad. O yan ang paningin ng iba naman, ano? Samantala, itong, ganyan din ang sabi ni Gail, i-block mo na Elaine, pinapaasa ka lang yan, hanap ka na ng iba. Literal na pinuyat, pero hindi ginawa. Ayun lang. Okay, ayan. Oy, shoutout din natin ha, yung mga nandyan naman sa Dolores Taytay Rizal, sa Malubag family. Maraming salamat po sa inyo. Rowena Estocado at yan sina sina Gilieto Castalia, Alma Aranillo. Maraming salamat. Pero ito Elaine, ang obserbasyon ko dito sa kwento na ibinahagi mo sa amin, since no boyfriend since birth ka, alam ko napakarami mo pang mga kinatatakutan na papaano ba hindi ka nga nakaranas na magkaroon ng boyfriend noon, but not necessarily hindi ka naligawan. Hindi rin naman, kasi meron po mga ganyan naliligawan naman pero hindi nagkaka-boyfriend. Iba rin naman yung talagang wala ng ligaw at hindi rin talaga nagkaroon ng karelasyon. Pero one thing is for sure, Elaine, kailangan mo ring lumabas sa comfort zone mo. Friends na nga kayo sa Instagram, sa FB. Siguro naman, lalong-lalo na kapag well-updated yung kanyang social media accounts, nakikita mo naman yung mga ipinopost niya. Kasi meron talaga yung mga poster lang sa ganyan na kailangan pa rin natin pag-ingatan. Yung mga ginawa lang yung kanilang mga FB accounts, mga IG accounts nung isang buwan o nung isang taon lang, tapos questionable yung mga pictures na mga nandun. Well, kailangan maging wais din nga tayo sa pakikipag-usap sa ganito mga tao. Pero kung talaga namang legit at nakikita mong meron siyang set of friends na hindi naman anong tawag mo rito, kaduda-duda. Hindi ka duda-duda, niyaya ka na nga sa ibang platform, 'di ba? Doon tayo maging friends, doon tayo mag-update sa isa't isa. Meron siyang request na baka naman pwede na magkita na tayo. 'Di ba? Alam mo, baka nawawalan din kasi ng gana. Okay, ako, kapag ako personally, lagi mo akong tinatanggihan. Well, hindi naman sa pakikipag-date, Pag tanggi ka ng tanggi, nakakawalang gana rin naman na ipursu ka. Ayan, kahit nayayain man lang bilang kaibigan. 'Di ba? Na magkita naman tayo minsan, pero tanggi ka ng tanggi. Teka lang naman, mawawalan na ako ng gana. Ayaw mo siguro talaga akong makaharap. Parang yun na yung dating doon sa tao, Not necessarily na manloloko siya o na ayaw ka niya. Pero kung lagi naman din nga kasing denied ang kanyang request, teka lang. Alam ko natatakot ka, pero bakit hindi ka magpasama sa isang trusted friend mo
sa pagkikita ninyo. Pwede rin naman yun. Ipaalam mo dito sa lalaking ito, o magsasama ako ng friend ko just to be safe. Kasi alam mo, hindi ka talaga mag-grow kung hindi ka naman susubok. At yung sinasabi mo na gusto mo siyang makilala pa ng lubusan, hindi mo makikilala ng lubusan ng isang tao. Kahit nga magkaharap na kayo, hindi pa sapat yung panahon na yon para magkakilala kayo ng lubusan. Merong ang ikinasal dyan Nag-anniversary na ng 20 plus years ng kanilang anniversary. Hindi pa nila kilala ng lubusan ang isa't isa. Dahil everyday meron ka pa rin madidiscover doon sa partner mo. Pinili mo ng pakasalan yun may ilan na kayong mga anak Ganoon yun. Kaya medyo alisin mo naman. Huwag ka masyado maging rigid, huwag ka masyado maging stiff doon sa mga standards mo. Hindi ko sinasabi na ibaba mo yung standards mo. No? Of course, meron tayong standards sa pagpili ng ating kakaibiganin o ng papapasukin sa ating buhay bilang karelasyon. It's just that yung realistic na mga standards ang iset mo. Okay? Realistic standards ang iset natin. Hindi mo siya makikilala ng lubusan kung mega online chika lang ang gusto mo. Tsaka ka makikipagkita. Online lang kayo nag-uusap, video call lang. Ayan, tapos pagka nagkita kayo sa personal, may hindi ka nagustuhan sa kanya physically o sa accent niya, sa ganyan, sa kulay niya kaya, sa skin niya, may turn off na. Ganun lang kababaw yung pakikipag-kaibigan mo. 'Di ba? Kaya meron din talagang explanation Diyan sa lulubog lilitaw attitude nitong si Guy towards you, Elaine. Nahihiya na rin yan. Siguro napapahiya na, kaya invite niya, magkita naman tayo, baka pwede magkaharap tayo, magkakwentuhan, lagi mo naman tinatanggihan na para mo na rin siyang kinatatakutan, nakaka-off naman yun. Kumbaga nakakasira rin ng momentum para sa isang tao na gusto ka lang rin naman na kaibiganin. But then again, kailangan 'di ba? Na i-check mo muna nga. Para hindi ka hindi ka nagkukumahog, hindi ka nawawalak o kinakabahan. I-check mo na yung background nitong tao. Gamit mo na yung online niya 'di ba? Yung sabi ko kanina, kung legit naman yung mga friends niya, updated, pagkatapos matagal na rin siyang nandun online, sa online community. Ayan, i-check mo. Kapag ka ganun, pasama ka sa friend mo. Wala namang masama yan. Hindi ka naman agad jojowain yan. Malay mo ba kung di ka rin naman magustuhan? Pero ano ba naman yung ano ba naman yung magkita lang naman kayo at magkakwentuhan sandali? 'Di ba? Mag-KKB kayo if you don't feel like magpalibre ka sa kanya, ganyan, sabihin mo. Ayan, bilang kaibigan, ba't hindi ka lumabas na rin kasi sa comfort zone mo? Okay? Maraming salamat sa iyo, Elaine, dito sa ibinahagi mong kwento para sa ating Dear Kuya Poy. At maraming salamat din po sa inyong mga komento sa mga kapatid po natin. Dear Kuya Poy.